Hello, good evening po sa inyong lahat dyan, sa lahat ng mga nanonood ng aming channel, sa lahat po ng mga nagtatayo na ng negosyo at tindahan dahil sa kakapanood daw po ng aming vlog at paunti-unti nagkakaroon. Ngayon meron naman po akong gustong share sa inyo at ito ay aming silent viewers. Meron siyang tanong at ating sasagutin. Ang tanong niya ay shout out muna sa iyo, Presbyterio Tuason. Good day po, ma'am. And thank you sa very informative na vlog niyo po. Balak ko po magtayo ng school supplies store dito sa Laguna. Ang problema ko po ay kung saan kukuha ng wholesale supply para sa itatayo kong store. Any tips po? At the same time, ask ko lang po kung paano kayo mag-inventory ng stocks ninyo at tuwing kailan po kayo nagre-restock ng paninda since hindi naman po sabay-sabay nauubos ang mga items. Thanks in advance po sa inyong sagot. Ayan. Shoutout sa iyo, Presbyterio Tuason. Sana mapanood mo ang vlog ko na ito at para magkaroon ka ng idea. At meron pa ring isa, sabi niya, si Beans Battle Cock. Mga silent viewers lang po ito. Minsan nagsisipag po mag-comment ng mga silent viewers dyan. Dahil natutuwa daw po sila at kahit paano nag-uumpisa na rin po sila magtinda. Kahit pa unti-unti daw, kahit maliit lang yung tindahan nila. Kasi nga nagkakaroon sila ng idea sa akin, sa mga ginagawa ko mga topic, video at content. Natututo po sila at yan ay nakaka-proud naman din po sa akin dahil meron akong natutulungan kahit sa mga ganitong pagkakataon lang. Hindi ko man maitulong sa inyo ng financial, pero eto sa ginagawa naming vlog nakaka-inspire din po pala ako. Kaya ayan, salamat din po sa panonood ninyo at pagtangkilik. Ayan, sabi niya, good PM ma'am, baguhan din po ako sa business ng school supply. Salamat po sa mga idea at tips about sa price ng school supply. Sa papanood ko po sa vlog mo, nalalaman ko mga mabenta na school supply. Salamat po. Sana next vlog mo po ma'am about sa price ng bag, like Korean bag or character bag. Ayan, hindi po ako makapag vlog ng about bag kasi nga hindi nga ako nagtitinda ng bag. Pero pag nakapunta ako ng Divisoria, tatry kong pumunta sa mga bilihan ng mga ganon. Kaya lang, pasensya na kayo dahil nga kapag nagdi-Divisoria ako, syempre yung paninda ko na paulit-ulit ko lang din naman binibili, doon ako nagpo-focus. Sa ganito kasing paninda ko, marami rin akong pwestong pinupuntahan dahil iba-iba nga yung klase ng paninda natin. Kaya talagang hindi ko kayang libutin ang buong Divisoria. Sa laki po ng Divisoria, napakarami nyo pong pwedeng mabili doon na paninda. Talagang pag namili kayo sa Divisoria, yayaman talaga kayo. Maniwala kayo sa akin. Ayan. Ayun nga yung katanungan ni Presbyterio kung paano ako nag-i-inventory ng aming stock. Unang-una pala yung sabi niya, saan daw kami bumili ng wholesale. Ayan, Presbyterio, kung mapapanood mo lahat ng aming content, makikita mo doon kung saan talaga ako namimili ng mga paninda ko. At lahat ng pinupuntahan ko ay talagang pang wholesale yun. At ang wholesale naman nila, lalo na kapag suki ka na, pwede ka naman makabili ng 3 pieces, 6 pieces, considered as wholesale yun, basta may suki ka. Kaya yun ang maganda kapag nagkaroon ka na ng suki. Kasi kapag sa iba yan, bawal silang magpresyo ng 3, 6, per dozen or per box. Pero kapag suki ka na, pwede ka na kumuha ng mga kahit 3 piraso lang, wholesale price pa rin yun. Basta puntahan mo lang yung mga pinupuntahan ko na mga pwesto. Yun yung mga wholesale talaga. At ayun nga, paano ako mag-inventory. Sa totoo lang, sa ganitong paninda na to, sa ganito nakarami, mahirap na ito inventoryin. Kaya wala na tong inventory. Kasi unang-una, kami lang naman mag-asawa ang nagbabantay or meron man kaming tindera
nagpapalitan kami ng asawa ko. Kaya hindi na namin kailangan pa itong inventoryhin. Mahirap kasi inventory ganito kadami. Lalo na, syempre kung iisa-isahin mo pa, ililista mo, gagawa ka ng, halimbawa, ballpen, kung ilang piraso, ng mga, kita nyo naman yung paninda ko rito, mga clay, crayola, ayan, lalo na yung mga malilit na items, mga hikaw, accessories, mahirap po talaga inventoryhin yan. Pero kung halimbawa kayo, kukuha kayo ng katiwala ninyo, ay kailangan nyo talagang inventoryhin yan dahil mahirap po talaga yan. Lalo na kung may bibili niyan, hindi mo malalaman kung magkano yung nabenta nyo. Kung ikwentahin nyo yan, mahihirapan din kayo. Kaya mas maganda kung hangga't maaari, kayo na lang mismo ang mag-manage ng tindahan nyo, lalo na kung nag-uumpisa pa lang kayo. Hangga't maaari, huwag nyo munang ipagkakatiwala sa iba. Ayan. At kung paano naman ako mag-restock. Tulad nga niyan, ginagawa na namin every 2 weeks kaming namimili. So, dinadamihan ko na. Halimbawa sa lapis, sa sign pen, ginagawa ko na ito ng, halimbawa, 6 na dosena. Sa mga ganito, nag-i-stock na ako ng 10 box. Depende sa items na kung mas mabili siya, mas marami akong binibili. So, ini-estimate ko na yan good for 2 weeks. Pero, sa school supplies naman kasi dito, meron akong nabibilhan malapit dito sa amin. Kaya mas madali lang ako makabili kapag kami naubos dito sa mga school supplies ko. Kaya, ayan. Kasi hanggat maaari ayoko na uubusan ng stock. Kaya kapag alam kong konti na lang, nagpapabili na kagad ako. At Apat po yan. na-interrupt tayo guys. Kaya, ayan, nawawala na naman po ako sa sasabihin ko kapag ka meron talagang pumapasok na may bibili at meron mangungulit. Sa totoo lang, hindi naman po tayo gumagawa ng script dito. Kung ano na lang po talaga yung on the spot, kung sasabihin ko, yun lang talaga. Kaya, pasensya na kayo kung wala sa ayos yung ating sinasabi. Ando, no? Ayun nga. Kapag i-inventory, sa inyo po yan kung meron nga po kayong pagkakatiwalaan na hindi kayo mismo ang magbabantay, kailangan nyo po talaga yung inventory. At dahil syempre malilit na items yan, kaya kailangan nyo talaga yan na isulat lahat. Dati ginawa ko din po yan nung may mga tindera lang po na meron ako kinuwang isang pwesto at binigyan ko siya ng mga paninda. Yun, nakalista lahat yun. Kung ano yung mga panindang nilista ko doon, tapos kung magkano yung benta niya sa loob ng 1 linggo, ibibigay niya sa akin yun. So, ang hirap. Siyempre, after 1 week, i-inventoryhin mo na naman kung gaano karami yung naubos at kung ano-ano yung mga nawala. Kaya mahirap din kapag ganitong mga paninda i-inventoryhin. Ayan lang masasabi ko sa inyo. Kaya kung gusto niyo magnegosyo talaga na maging successful ang inyong negosyo, mas maganda po kung kayo munang mag-manage. Kasi tulad ko, ilang years na kami nagtitinda, more than 30 years na. Pero talagang, ayan, kami lang mag-asawa ang nagmamanage nito, nagpapalitan kami. Dahil kaya ito ay dumami na ng dumami, kasi nga, siyempre iwas kupit. Alam mo naman, ang hirap kaya pagka yung hindi mo namamalaya na nakukupitan ka na pala, talagang yung puhunan mo mauubos. Pati paninda mo unti-unti nababawasan. Kasi meron na rin po akong history ng ganyan. Marami na po kaming pinagdaanan sa pagtitinda. Unti-unti malalaman nyo rin po yan. Kapag patuloy po kayong nanonood ng aming vlog, ng aming content, malalaman nyo po yan. Napakarami ko pong mga experience sa pagtitinda. Kaya yan lang po muna. Bye-bye and happy Halloween po sa ating lahat. Meron na po mga batang nangihingi dito ng trick or treat pero hindi pa po ako namimigay. Kasi sa 31 ko po plano silang bigyan. Kasi kung bibigyan ko sila ngayon, babalik na naman yan sila sa 31. Kasi ang alam ko 31. Yun lang. Bye-bye.